Hindi ni Zane hinabol si Selena, katulad ng dati. Margo blamed him for his pride, at kung pwedeng ito na lang ang humabol, at magpaliwanag ay ginawa niya na. Pagdating sa bahay, ay nakahanda na ang malita ni Selena at ng anak. Umahan ang galit sa dibdib ni Zane. Kung dati ay hindi ako nagpaalam ng umalis, now I'm kind enough to say goodbye. Doon muna kami kina mama, hanggat hindi naaayos ang custody ni Jay-Z. Hindi kayo aalis, matigas ni Zane na sabi, pero hindi nagpatinag si Selena. Her voice was as cold as the night. And dangerous too. Have I known that you only wanted your child, abogado ko na lang sana ang pinakiusap ko sayo. Hindi pa si Selena nakakabawi sa sakit, na lumukab sa kanya ay yamakap na ang anak sa kanya, na tila alam nitong aalis sila sa bahay na iyon. He literally can't breathe. And he wanted to die at that right moment. I can't let you leave. Mag-usap tayo Selena. Please, abogado na lang natin ang mag-usap Zane. Lies after lies, it won't do any good for us. Lumapit si Zane rito, ngunit agad nakaiwas ang asawa. She avoided his eyes. Kahit ito'y walang tigil sa pag-iyak, na pinipilit itago sa anak. Nang lumabas ang mga ito'y wala na siyang nagawa. And again for the 9th time, he felt numb, lifeless and empty. Lahat ng tao sa bahay na iyon ay nagtatanong, kung ano ang nangyari, bakit umalis muli ang mag-ina niya. And everyone blamed him. You don't deserve Selena, Zane. Ang 2 beses na binigay ng pagkakataon sa inyo, para mahalin siya'y hindi mo ginawa. Or maybe you did. But you did too much or too little. And she doesn't deserve either way. Wika ni Ezekiel sa kanya. At muli, alak ang naging kakampi ni Zane sa mga oras na iyon. Kinabukasan ay tawag ng abogado ni Selena ang bumungad sa kanya. She wanted the arranged custody to be released as soon as possible. Ipinadala nito sa email niya ang mga kondisyon ni Selena. And within 24 hours, Selena and he seemed strangers again. Binisita ni Zane ito sa bahay ng mga Roscoe sa Green Hills, pero wala pa ito doon. Ngunit nagkaroon siya ng pagkakataong makasamang muli ang anak. Nang umuwi siya sa mansyon, ay naramdaman niya ang kahungkagan sa bahay na iyon. Without his wife and his son, life seemed empty. Tuwing hapon ay pumapasyal si Zane sa anak, at naglalagi doon ng ilang oras. Nalaman niyang kinabukasan na ang alis ng mga Roscoe, gamit ang isang private plane. Nakausap niya si Maria na halata ang pighati ng mukha dahil sa kalagayan ng asawa. Hindi ko alam kung ano ang pinag-awayan niyo ni Selena, kaya sila umuwi dito ng biglaan, Zane. Pero sinisiguro kong hindi mo dapat pagselosan si Jack. Sa sandaling nakasama ko ang mag-ina mo'y, alam ko kung sino ang nasa puso ni Selena. Jack might have tried several times to fill that space but he always fails. Pero totoong mahal ni Selena si Jack, hindi lang sa paraang iniisip mo. She hated me now. Tumangala si Zane, at pinigil ang nagbabadyang luha. Hindi nawawala ang selos sa mag-asawa, lalo kapag sobrang mahal nyo ang isa't isa. Pero sana'y matutunan nyong pakibagayan ang ganyang damdamin at huwag hayaang masira ang pamilya nyo. Alang-alang kay Jay-Z, Jack has a big part in Selena, and Jay-Z's lives. Nagseselos ka dahil pilit sinisiksik ni Jack ang sarili niya sa buhay nyo. Samantalang siya naman ay nakikiamot sa konting oras, na pwede niyang makuha sa mag-ina mo. You are both important, pero alam mo ang yuger mo, Zane at kung sino ka sa buhay ni Selena. Hinihingi ko ang pangunawa mo, ngayong may pinagdadaanan kaming pagsubok. Mapapatawad pa po ba ako ng asawa ko? Walang nagmamahal na hindi nakakapagpatawad, Zane. Pero kapag madalas ay nakakapagod din. Hiling kong pagkatapos ng lahat ng ito'y, maayos nyo ang suliran ninyo ni Selena. Hayaan mo at kakausapin ko rin siya. He smiled at the old woman, with tears in his eyes. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo, sa pagkukup nyo, at pagmamahal sa mag-ina ko, sa mga panahong pinanghihinaan ako ng loob tulad ngayon. Maraming salamat, Mrs. Roscoe. Hindi nakapagtatakang, mahal na mahal kayo ni Selena at Jay-Z. Yamakap si Zane dito ng mahigpit, at kumuha ng lakas.
Selena was right, hindi madaling talikuran ang pamilyang ito, at sana'y nagkaroon din siya ng pagkakataong kilalanin ang mga ito ng lubusan. Pagkatapos magpaalam kay Maria ay muli si Zayn na yamakap sa anak. At dahil wala pang sagot ang korte, sa custody ni Jay-Z ay hindi niya pinigilan si Selena, nang dalhin niya ang anak sa Malaysia. Ipinangako niyang bibigyan niya ang asawa, ng panahon na makasama pa si Frederick at maaligan. Anumang paninibughong nararamdaman niya kay Jack, ay tuluyan ng naglaho. He has to admit, Jack is better than him. Kaya nitong ipaglaban ang babaeng mahal nila, samantalang siya'y madaling sumuko sa kaunting suliranin. And worse, itinaboy pa niya itong palayo. Pinakiusapan si Zayn ni Daniel, na pansamantalang mamahala sa airline company, habang nasa Malaysia ang buong pamilya. Nangako naman ang mga ito na babalik ang mag-ina niya. Frederick died an hour ago, Zayn. Mabigat na balita ng ama, habang nasa opisina sila sa Albano Tower. Kung gusto mong lumipad, patungo ng Malaysia para damayan ang asawa mo, ay magbilin ka ng mga may iwan mong trabaho kay Ezekiel. Tatawagan ko na lang po si Daniel. Papa, hindi ko po alam kung makakabawas ako, ng pighati ni Selena, o baka makadagdag pa. Pinuno niya ng hangin ang dibdib. Halos isang buwan na mula nang umalis ang pamilya Roscoe. Ganun na rin siya katagal nangungulila sa mag-ina niya. Kung sakaling hindi na bumalik ang mga ito sa Pilipinas, ay wala siyang ibang sisisihin kundi ang sarili niya. He was a fool. And a fool doesn't deserve someone like Selena. Isang bouquet of flowers, ang dala ni Jay-Z sa kanya, habang nagliligpit ng mga dalang gamit mula sa biyahe. Pagkatapos nitong inabot ay nagmamadali din itong umalis. Isang pamilyar na balto naman ang bumungad sa pinto, na nagpahinto sa tibok ng puso ni Selena. A man that hurt her twice, in the same manner. Malinaw ang nakasaad na request ko sa abogado. Zayn, you can have visiting rights to Jay-Z twice a week. Sabado at Linggo. Lunes pa lang ngayon. Kay Jay-Z ang nakasaad doon, hindi sayo. So I can visit you anytime I want. Pilosopo nitong sagot, bagamat halata sa tinig nito ang insekuridad. Kung akala mo'y lokohan ito, umalis ka na, Zayn, wala akong panahon sayo. I was a fool. Tinanggap ko na lang basta, na mas higit si Jack sa buhay mo. Hindi ni Zayn pinansin ang sinabi niya. I'm sorry kung pinagdudahan ko ang pag-ibig mo. What else is new? You always doubt my love for you. Kasalanan ko naman eh. Ezekiel warned me about you, na mahirap kang pakibagayan. And I tried hard, so much that it hurt me. I'm sorry, love. It took me 2 mistakes to realize how foolish I was. Sana'y may yugar pa sa puso mo na patawarin ako. Gusto ko man ay mahirap na, Zayn. Alam mo ba kung gaano kasakit ang marinig, na wala kang pakialam kung saang lupalop man ako magpunta? At sa tuwing magkakaroon tayo ng problema, ay sa ibang babae ka hihingi ng tulong. It was my pride that spoke that day. Pero hindi ko nahahayaang mawala kang muli. Kayo ng anak ko. And yes, I asked Margo, help dahil masisiraan na ako ng ulo, kakaisip na maghapon kayong magkasama ni Jack sa opisina. I asked her to check on you. Jack tried my patience by admitting that you had plans together in going back to Malaysia. Na masaya kayo doon. My world fell apart that day. Ano nga ba naman ang laban ko kay Jack? You had more than 4 years. Samantalang wala pang 1 taon ang pagsasama natin, nasaktan na kita ng paulit-ulit. Hindi ni Zayn itinago ang nangingilid na luha sa mata. Mama Maria told her everything that she and Zayn talked about. Kung tutusin ay naiintindihan ni Selena ito. Jack tried to ruin their marriage, at hinayaan niyang magsalita ng ganoon si Jack kay Zayn. I'm sorry, Zayn, but Jack had enough sacrifices since he met Daniel. Siya ang dahilan kaya nagkaroon ng pangalawang buhay ang kapatid ko. Bukod doon ay naging mabuti siyang anak kay Papa Frederick at Mama Maria, hanggang sa huling sandali. Kung kaya niyang ibigay ang sariling buhay kay Papa Frederick, ay ginawa niya na. And I felt responsible to turn the favor kung sa maliit na bagay lang naman. He only wanted to be a part of our lives. And I was selfish, because I only want you and Jay-Z for myself. Believe me,
Selena, kung pagtingin kapatid lang, ang turing ni Jack sa'yo'y hindi ako magiging hadlang. Pero sa tuwing magkikita kami ipinamumukha niya sa akin, lahat ng kakulangan ko. Huminga si Selena ng malalim, bago ibinalik ang tingin kay Zane. Bago siya umuwi ng Pilipinas, ay humingi ng tawad si Jack sa kanya, sa pagkasira ng kanilang relasyon. Sa tuwing magkakaroon ng problema sa pagitan natin, ay lagi mong ipinaparamdam sa akin, na hindi ako importante. I hate rejection, as much as you do. You are my life. Sa tuwing iiwan mo ako'y mamamatay akong muli. My life and my heart, belong to you, Selena. I can't take it back no matter how I tried. I never gave up on you. Binigyan lang kita ng pagkakataong magluksa para kay Frederick. And I'm sorry, love, sa mga panahong wala ako sa tabi mo, kung kailan higit mo akong kailangan. Tumalikod si Selena para hindi makita ang pagtulo ng luha ni Zane, dahil tila pinipiga ang puso niya. Malayo ito sa arroganteng Zane na kilala niya, at nangingibabaw ang pagmamahal niya rito, sa kabila ng sakit na dulot nito. Lumapit si Zane at niyakap siya mula sa likod, at muling umiyak sa balikat niya. Hinawakan naman niya ang kamay nitong nakapatong sa tiyan niya. This is the man she promised to love and cherish for the rest of their lives. Humarap siya dito at tumitig sa mukha nito. I love you, Zane, huwag mong pagdudahan iyon. Ilang beses na akong nasaktan, pero nandito pa rin ako. Pangako, Selena, ito na ang huling pagkakataong iiyak ka sa piling ko. And I will never give you up. Never. She tiptoed and reached him for a kiss, at agad naman nitong sinalubong ang mga halik niya. Nalasahan niya ang luha nitong tumulo sa labi niya. And she tasted heaven. His pride was gone, together with the pain and insecurities that he had. Natapos ng muli ang unos sa kanilang dalawa, at masaya si Selena na nalagpasan nila iyon, sa ikalawang pagkakataon. Daddy, Mommy, I want a kiss too. Nagulat sila nang makitang nakatunghay si Jay-Z sa kanilang dalawa, at sabay silang nagtawanan. Kumikislap pa rin ang mumunting luha sa mga mata ng asawa, but he was smiling. Kinarga ni Zane ang anak, saka mariing hinagkan sa pisngi ang anak. Do you want to go with Daddy at Lolo Julio's house? Zane. Agad ni Selena na protesta dito. Alam kong hindi mo maiiwan si Mama dito ngayon, love. Kukuha lang ako ng gamit sa bahay, para dito muna tayo pansamantala. Hindi ko hahayaang matutulog tayong magkahiwalay mula ngayon. Oh, Zane, thank you. Yamakap si Selena sa baywang nito at tumangala. Akala niya'y babawiin agad silang mag-ina, at iuuwi ng mansyon. Since when you become so understanding? Since you left me for the second time, my love. Asahan mong uunawain ko iyahat ng sitwasyong, susuungin nating dalawa. Natakot akong baka hindi na ako muling mabigyan ng ganitong pagkakataon, ang makasama kayong muli. Sumama sila kay Zane, na kumuha ng mga gamit nito sa mansyon. Natuwa naman ang iyahat sa pagkakaayos nilang dalawa. Nangako silang bibisita kapag weekend, sa mansyon ng mga Albano. Alas 9 na sila nakabalik sa Green Hills dahil sa traffic. Habang nag-aayos ng mga gamit ni Zane si Selena, ay katabi naman ng anak si Zane sa kama, habang nanonood ng TV. Nang makatulog ang anak ay inayos ito ni Zane sa pagkakahiga. Nang bumaba ito sa kama, ay alam niyang sa kanya ito patungo. Wala palang kalaro si Jay-Z, kapag dito kina Mama tayo tumutuloy. Yamakap ito sa kanya saka hinalikan siya sa tenga, na nagpanindig sa balahibo ni Selena. So, patay mali siya niyang sabi, let's make baby number 2. Wika ni Zane nang may pilyong ngiti. Hindi pa ako tapos mag-ayos sa mga gamit mo, Zane. Kung makahakat ka ng damit, kala mo di ka na uuwi ng mansyon. Humalaklak naman ang asawa at iniharap sa kanya. Kinuha ni Zane ang hawak niyang damit, saka inilapag sa tokador at nagsimulang paglandasin ang labi sa leeg niya. Ang mga kamay ni Selena ay gumagawa na rin ng sariling paglalakbay. I want to hear that and again my love. I miss you so much. Oh, Zane. That's it love. Scream my name and tell me how you love me. Kasabay ng maiinit na halik ni Zane sa kanya ay ang pagkawala ng mga pait at sakit na dinulot ng pagsubok na pinagdaanan nila.
Masayang naglalaro ang dalawang bata, na si Ethan at Jay-Z sa hardin ng mga Roscoe sa Green Hills. Nagkaroon ng maliit na salo-salo ang pamilya, at naroon ang mga Albano. She is 6 weeks pregnant to a healthy baby girl. Hello, baby Julian, hindi mo ba pinapahirapan ang mommy mo? Hawak ni Zane ang tiyan ni Selena, habang kinakausap. Tila sumagot naman ang bata, dahil sumipa ito sa tiyan niya. Bumaling ang mukha ng asawa sa kanya, at masuyo siyang hinagkan. I love you, my wife. Araw-araw kong ipinagpapasalamat, ang pagbabalik niyo sa buhay ko. I love you too, at salamat at hindi ka sumuko. Pwede ba mamaya na yang kitimisan niyo? Kung maglamangan kayo ay tila wala kami sa paligid. Wika ni Ezekiel na nakaupo, malapit sa hapagkainang nakalatag sa hardin. She rolled her eyes. Ang sabihin mo na iinggit ka lang, dahil wala ka pa ring love life hanggang ngayon. What happened to you and Hannah? Hanggang ngayon ba'y, hindi mo pa naipagtatapat ang pag-ibig mo sa kanya? Hannah, hindi nyo yata na ikukwento sa amin yan, Zek. Don't listen to your husband, Selena. Sala nito at tumingin ng pairap sa kapatid. Zane burst into laughter. Sa tingin mo ba'y hindi ko alam, ang panakaw mong tingin kay Hannah? I wonder if you sneak out of her room in the middle of the night, Ezekiel. Huwag mo akong itulad sa'yo, Zane, na kumakabilang kwarto ni Selena, gayong ilang araw pa lang kayo magkakilala. Yamakap naman ang asawa sa kanya at gumawa ng mumunting halik sa pisngi. I can't help it, Zek. If you have your lovely bride, like Selena, you can't resist. And I'm glad I did. Kaya kung ako sa'yo, simulan mo nang ligawan si Hannah. Bakit nyo pinag-uusapan si Hannah? Don't tell me you're ravishing Ethan's aunt, nang hindi namin nalalaman, Ezekiel. Mula sa likod ng hardin, ay sumungaw ang mag-asawang Julio at Armida. Sumalubong ang dalawang bata, at humalik sa mga ito. Masaya ring sumalubong si Mama Maria na siyang punong abala, ng araw na iyon. Huwag kayong maniniwala sa mga iyan, Mama. Tanggi nito. Ilang sandali naman ang lumipas nang sumungaw ang isang BMW, sa driveway, kasunod nyon ay ang pagbaba ng dalawang nakasakay. The beautiful brunette Margot, at ang isa pa ay ang pinag-uusapan nila kani-kanina lang. Ang puso mo, Ezekiel. At bakit tila ba matutunaw si Hannah, sa gitna ng araw sa pagkakatitig mo? Biro ni Zane sa kapatid. Isang mahinang mura naman ang iginanti nito dito. Hey young ladies, take your seats at nakahain na ang pagkain. Yaya ni Maria, ABMW ha. Wika ni Selena kay Margot. Sa iilang pagkakataon, na nagkakaroon ng salo-salo dito sa mansyon ng mga Roscoe, ay iba't ibang sasakyan ang dala nito. And not just cars. All were expensive ones, sis. Huwag kang maingay kay Papa. Si Zane ang naglabas niyan sa custom, kapalit ng mga impormasyong nakalap ko dati, nang pinapahanap ka niya. You're very lucky. Ipagpapalit ng asawa mo iyahat ng yaman ng mga Albano, bumalik ka lang. Bulong nito sa kanya ngunit rinig naman ng lahat, dahil nakatuon sa kanila ang mga ito. Sinusulan mo na naman ang kachizihan ng dalawang yan. Tila pag-alit na wika ni Ezekiel. Nagtawanan naman ang lahat. Guys, Hannah has good news. Tumingin ito kay Hannah, na nag-aalangan naman, kung sasabihin nito o hindi ang balita. Si Margot ang nagtuloy ng kwento. Hannah just signed her 2-year contract, at my agency. In a month or 2, rarampa na rin yan katulad ko. And mind you, sunod-sunod na project na ang offer sa kanya. Everyone was happy for Hannah, who was a bit timid that day. At hindi nakaligtas sa kanya ang malalim na buntong hininga ni Ezekiel, sabay ng marahas na pagtayo. Nagyuko naman ng ulo si Hannah, sa ginawang iyon ng binata. Siniko ni Selena ang asawa, at binulungan. Is something going on between the two? Yes my love. You will see an in-love Ezekiel, in the next few days. Hayaan mo at tuturuan ko kung paano manligaw ang isang iyan. Umirap naman si Selena sa asawa. Paano mo tuturuan ni hindi mo nga ako niligawan? You're wrong my wife. Hindi ba kita nililigawan sa araw-araw na magkasama tayo? Ngumiti ito ng napakatamis sa kanya. Totoo ang sinabi ni Zane. Araw-araw ay hindi pumapalya si Zane, na iparamdam sa kanya kung gaano siya nito kamahal.
Kaya alam ni Selena, tapos na ang lahat ng pagsubok, sa pagmamahalan nila ni Zayn, pagsubok na lalong nagpatibay sa kanilang mag-asawa. At dito na po nagtatapos, ang huling kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kwentong pag-ibig. Maraming